blessed evening po sa bawat isa na ngayon ay tumututok na kasama natin na magpapatuloy sa pag-aaral ng First Peter. Pag nakikinig ako ng mga news, parang ayoko nang pakinggan, or pag nagbabasa ako, parang ayoko nang pakinggan. Sapagkat wala na akong nabasa kundi puro bad news. I think it's about time for us na makatinig naman po tayo ng mga good news na nangyayari sa ating mga kapaligiran. Indeed, maraming chaotic things na nangyayari sa bawat lugar, fear, anxiety, na bumabalik uli yung mga bagay na naramdaman natin nung una pa ng pandemic. Pero ano ba talaga ang mga bagay na dapat natin gawin? Para maiwasan natin, mapaglabanan natin itong mga fear na to, mga anxiety na naman na tinutulot sa atin ng mga nangyayari sa kapaligiran. Katulad ng dati. Diba? Tinunghayan natin yung magandang balita na nanggagaling kay Jesus. Yung magandang balita na dala ng ating mga Biblia. Yung magandang balita na panghahawakan natin sa gitna ng makaranas man tayo ng mga pagsubok, ng mga challenges. I do believe isasalba po tayo ng mga bagay na nasalita na nanggaling sa salita ng Diyos. It will make us firm. It will make us strong. Hindi tayo manlulupaypay, hindi tayo matatakot, hindi tayo magkakasakit dahil sa high blood, dahil takot na takot ka. But the assurance na ibibigay sa atin ng Panginoon, do not fear, do not be dismayed, for I am your God, for I am with you. Sana po tayong lahat, magpatuloy tayong umawak sa salita ng Diyos. Huwag tayong bibitiw. Kami, tao lang din kami, dumarating kami sa puntos ng buhay namin na sometimes, pag nakakabasa ka ng maraming pangit na news, may mga dumaraan din na takot, na pag-aalala. Pero aalisin mo po yun sa isip mo at papalitan mo ng mga bagay na pangako ng salita ng Panginoon. Mag-umpisa po tayo ngayon sa ating gawain. Kantahan natin ang Panginoon at let us be reminded na through it all, kasama natin ang Panginoon. Uwitin po natin yung through it all. Forever in my life, you see me through the season. Yes, Lord. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, you are forever in my life. Amen. You are forever in my
everlasting arms. You never let me go. Through it all, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all. Hallelujah. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all. Hallelujah. 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 Punuin mo po kami ngayong gabi, Panginoon, ng pagpupuri sa iyong pangalan, ng pagsamba at pagluwalhati. We want to honor you, to magnify you, to glorify your name, Lord God. Sapagkat alam namin, Lord, na nananahan ka sa bawat papuri namin, sa bawat pagsamba namin sa iyo, O Diyos. Pinupuri ka namin dahil sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan. Dahil ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw yung Diyos na lumikha sa bawat isa sa amin. Ikaw yung Diyos na hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, tapat sa lahat ng pangako, na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Opo, Panginoon, marami pong salamat sa walang humpay mong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Na yung pagmamahal mo hindi nakabase sa katapatan namin sa iyo, kundi yung pagmamahal mo ay walang katulad, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ngayong gabi, hayaan mo na humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Maaaring ito ay naisip namin,
nagawa namin, nasabi namin, Panginoon, patawad po, O Diyos. At hayaan mo, Panginoon, na yung kapatawaran mo'y tanggapin namin sa aming puso't isipan, Panginoon. Upang malaya kang makakilos sa aming buhay, upang madinig mo ang bawat dalangin namin. O Diyos, ngayong gabi, ngayong araw na ito, alam ko po na maraming humihingi ng panalangin para sa kagalingan ng kanilang mga kapatid, kamag-anak, kakilala. O Diyos, kinikilala po namin na ikaw lamang yung tanging a great healer of all of us, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon, wala nang iba. Gamitin mo ang mga doktor, ang mga gamot, ang mga ospital, upang maging daluyan ng iyong kagalingan. Pero higit sa lahat, ikaw lamang, Panginoon. Hayaan mo na ang kapangyarihan mo, Panginoon, the miracle power of your healing, Lord God, ibigay mo po sa mga tao, mga kakilala namin, mga kaibigan namin, O Diyos, na dumaranas ngayon ng mga karamdaman. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are lifting up everyone, Lord God, sa iyong paanan ngayong gabi. Panginoon, inaamin namin ang aming mga limitasyon sa buhay, ang aming limitasyon ng kaalaman. At ikaw ang pinagkakatiwalaan namin. Ikaw lamang, Panginoon. Let your healing power manifest, Lord God. At dalangin ko rin po, Panginoon, na ang bawat isa, ang bawat pamilya na kasama namin ngayon na muli nakakaranas ng kahirapan, kawalan ng pag-asa, kawalan ng trabaho. Panginoon, ikaw ang maging kaaliwan nila. Tugunin mo ang lahat ng kanilang mga dalangin na naaayon sa iyong kalooban. Comfort them, Lord God. Strengthen them, Lord. Maging kalakasan kanila, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, ikaw po ang aming kalakasan. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming muog. Marami pong salamat sa pag-asang binibigay mo sa amin. Sa araw-araw, Lord, sa bawat umaga hanggang gabi, O Lord. Salamat po, O Diyos, at umaasa kami, Panginoon, na ikaw po ay tutugon sa aming mga dalangin, sapagkat naniniwala kami na nandito ka sa aming kalagitnaan at sa bawat pamilya na kasama namin ngayon, nandoon ka rin po sa kanila, O Diyos, sapagkat kami ay natitipon sa iyong pangalan. Marami pong salamat, Panginoon. Gabayan mo kami, bigyan mo kami ng karunungan, enlighten our minds, enlighten our hearts, Lord God, to receive your words tonight, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng katatagan at makilala namin kung sino kami sa iyo, O Diyos. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Magandang gabi po sa bawat isa. Amen po. Amen po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat, sweetheart. At totoo po yun, no, mga kapatid. Ngayong araw na ito, alam ko, marami po sa atin ay nababahala, nag-aalala, natatakot, dahil nga po sa patuloy yung mga banta na nababalitaan natin. Yung banta sa ating kalusugan, banta sa ating buhay, banta sa ating ekonomiya. At batid ko na bugbog na tayo sa mga bad news na ating napapanood sa balita. Kaya sa gabing ito, tunghayan natin yung mabuting balita
mula sa salita ng Diyos upang tayo po'y magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng kalakasan, magkaroon ng direksyon sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Actually, yung pong sulat ni Apostol Pedro sa 1 Peter, ang layunin talaga nito ay palakasin, i-encourage yung mga mananampalataya na na-scattered because of persecution, because of their experiences na sila ay na-isolate, nagkaroon ng mga suffering due to their faith. At angkop na angkop yung mga salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin upang tayo ay encouraged ng salita ng Diyos. At since ito po ay isang sulat ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya, so isipin po ninyo, isa po kayo sa mga recipient o audience o isa kayo sa mga taong sinulatan ni Apostol Pedro at tumanggap nitong sulat na ito ng encouragement. Ilapat po natin yung mga salita ng Diyos sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. At ako'y naniniwala, matapos po itong ating Bible study, itong ating devotion, makakasumpong po kayo ng kalakasang nanggagaling sa salita ng Diyos. Ang ating po pag-aaralan ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 2 pa rin. Verse 4 hanggang verse 10. Sundan po ninyo kami sa inyong mga Biblia. Sana po, every devotion natin, buksan po ninyo yung inyong mga Biblia. Sa gayon, masundan po ninyo yung ating pag-aaral. So dito po natin makikita na parang ikinukonclude na po ni Apostol Pedro yung kanyang unang paksa o yung unang bahagi ng kanyang sulat. Dahil ito po'y may kinalaman sa kung paano niya ipinauunawa sa mga mananampalataya yung kanilang katayuan sa harapan ng ating Panginoon. No? Sa English po, our identity, our new identity in Christ. At napakayaman po ng mga salita na pagbubulay-bulayan natin sa gabing ito. Pag nalaman po natin yung ating identity o yung ating katayuan sa harapan ng Panginoon, I think ito'y sapat na upang magkaroon tayo ng kaaliwan, kalakasan at pag-asa upang harapin natin anumang pagsubok sa buhay. So, yun po yung pag-uusapan natin sa gabing ito. Our new identity in Christ. Dito po sa verse 4, makikita natin, basahin ko po yung verse 4. Sabi rito, and coming to Him. Okay? And coming to Him as to a living stone which has been rejected by men, but is choice and precious in the sight of God. So, sino po ba yung nilapitan ng mga mananampalataya? Walang iba po kundi si Jesucristo. Sabi rito, and coming to Him. Okay? And coming to Him. So, you are coming to Christ. So, when you come to Christ, sino ba si Christ? Sabi rito, who is the living cornerstone of God's temple. By the way, mga kapatid, nung sinulat po ito ni Apostol Pedro, yung pong templo sa Jerusalem has been already destroyed. Okay? Nawasak na po yung temple sa Jerusalem. Subalit, binabanggit po dito ni Apostol Pedro, hindi yung literal temple dun sa Jerusalem. He was referring to the Lord Jesus Christ. No? Kasi nga po, sabi rito, you are coming to Christ, who is the living cornerstone of God's temple. So si Kristo po, He is the living cornerstone of God's temple. Then sabi rito, He was rejected by people, and yet, He was chosen by God
for great honor. Bagamat siya po ay itinatwa, tinanggihan ng mga tao, pero siya ay pinili at binigyang parangal ng Diyos. So, Peter was referring to our Lord Jesus Christ being the living cornerstone of God's temple. Ngayon, since God has chosen Christ with great honor, tayo rin po bilang mga mananampalataya na lumapit sa Kanya ay mahalaga sa harapan ng Diyos. So, kung si Kristo po ay pinili ng Diyos at binigyan ng karangalan ng Diyos, tayo rin naman na lumapit sa Kanya ay binibigyan niya ng binibigyan niya tayo ng parangal bilang mga mananampalataya. So, in contrast po dun sa mga disobedient people, no? Na binabanggit dun sa verse 8. Tunghayan po natin yung verse 8. Meron po kasing binabanggit dito na, for they stumble because they are disobedient to the word. This refers to those people who doesn't accept the Lord Jesus Christ. No? So makikita po natin, these people, they stumble because they are disobedient to the word. So tayo po, na mga tumanggap, tayo na mga kumilala sa ating Panginoon Kristo, ay bibigyang parangal ng Panginoon. Parang ipapaunawa niya sa atin yung ating bagong identity in Christ. So dito po natin makikita, mga kapatid, that we are precious in the sight of God. Hello? Tayo po ay mahalaga sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Bilang mga mananampalataya na lumapit kay Kristo, kumilala kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Dito natin makikita yung 7 katotohanan ng ating katayuan kay Kristo Jesus. Una, mga kapatid, binanggit dito sa verse 5. You are living stones in His spiritual temple. So binanggit po rito yung kung si Kristo is the living cornerstone, tayo naman tinawag na the living stones in His spiritual temple. Napakahalaga po, mga kapatid, yung imagery na ginamit dito. No? Yung tungkol sa living stone. Yun po yung imagery na ginamit dito sa ating banal na kasulatan na kung saan tayo po tinawag na living stones, buhay na bato sa spiritual temple ng ating Panginoon. Gaya nga po ng nabanggit ko sa inyo, mga kapatid, yung pong Jerusalem temple kasi ay nasira na dahil sa pananakop po ng mga Romans. In AD 70, the temple in Jerusalem has been destroyed. So wala na yung templo dun sa Jerusalem. Pero, ang kagandahan po dito, mga kapatid, bagamat yung temple sa Jerusalem has been destroyed, pero yung mga mananampalataya, tayo po bilang mga mananampalataya, ay tinawag na the living stones in His spiritual temple. Okay? So tinawag tayo na living stones being built into a spiritual house. Yun po ang sabi dito sa verse 5. No? So the people of God themselves are the temple. Okay? Tayo po tinawag na templo or spiritual temple ng ating Panginoon. So being the living stones.
Kaya nga, ito po yung good news na nakita ko rito, mga kapatid, no? Although God no longer uses tabernacle and temples because His presence is within us and among us, God's chosen sanctuary is His people. Di ba nung araw, yung presensya ng Diyos nananahan doon sa tabernacle at doon sa templo. Kaya nga, napakasagrado nung tabernacle at yung templo na yun dahil nananahan doon yung presensya ng Diyos. Pero sa bagong tipan, nung nasira na yung templo, sabi ni Pedro, ang bagong templo, no? We are, unang-una, you are the living stones. Tayo po yung living stones in His spiritual temple. Okay? Pangalawa, you are His holy priest. Tayo po, bilang mga mananampalataya, tinawag na mga holy priest. Sabi sa verse 5, you also, as living stones, that's number 1, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood. Kung nung lumang tipan, bago pa nasira yung templo, mahalaga ang papel din na ginagampanan ng mga saserdote o ng mga priest dun sa temple. Pero ngayon, tinutukoy na ng mga saserdote sa spiritual house ng Panginoon ay yung mga mananampalataya. So sabi nga rito, you are His holy priest. Okay? You are His holy priest. So tayo na yung saserdote. Na kung saan, isa sa trabaho natin bilang mga saserdote is to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So dahil tayo na po yung mga, unang-una, we are the living stones in His spiritual house. Pangalawa, you are His holy priest. And therefore, tayo po, ang trabaho natin ngayon is to offer spiritual sacrifices acceptable to God through our Lord Jesus Christ. At yun po'y matatagpuan pa rin sa verse 5. Kumpletuhin natin yung sinasabi rito sa verse 5. Tatlong katotohanan po yung nakita ko dito. Una, sabi rito, and you are living stones that God is building into His spiritual temple. But more, you are His holy priest. So, una, tinawag tayong living stones. Pangalawa, tinawag tayong His holy priest. Through the mediation of Jesus Christ, you offer spiritual sacrifices that pleases God. Di ba? Mga kapatid, napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na kung saan tayo po ay maaaring mag-alay ng mga living sacrifices to God. So the people of God, tayo po bilang mga holy priests, we are now to bring a spiritual sacrifices, the sacrifices of worship, devotion, and obedience that pleases God the Father. So makikita natin, tayo po yung bagong mga saserdote na pinili ng Diyos. Pangatlo, mga kapatid, binanggit na po dito sa verse 9, you are a chosen race. Hallelujah. Okay? You are
a chosen race, a royal priesthood. Ito yung pang-apat, a royal priesthood. Pang-lima, a holy nation. Pang-anim, a people for God's own possession. So ito po yung mga katotohanan na binabanggit ni Apostol Pedro tungkol sa mga mananampalataya. So, sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, tayo po ay tinawag na a chosen race or a chosen binanggit po rito, no? You are a chosen race. Binanggit din, a royal priesthood. Now, literally, mga kapatid, kaya tayo tinawag na royal priesthood kasi po, under the new covenant, lahat po ng follower ng ating Panginoon Kristo, both men and women, are part of a priesthood. So, ang kagandahan dito, ultimo mga kababaihan, pwede nang maging saserdote ng ating Panginoon. Na kung saan, dati po, nag-aalay tayo ng mga animal para sa ating mga ceremonial sacrifices, pero ngayon, pwede na nating ihandog sa Panginoon yung mga sacrifices of praise, sacrifices of thanksgiving, yung ating devotion and obedience directly to God. No? We can be sure that our sacrifices are accepted when we offer them through our Lord Jesus Christ. Okay? So, hindi na po natin kailangan ng mediator na priest other than our Lord Jesus Christ being our high priest. Siya na po yung kumakatawan na saserdote nating lahat. Kaya nga, God is good. Medyo pinadali na po ng Panginoon yung paano tayo sasamba sa Kanya. Na kung saan, dati talagang kinakailangan pumunta ka pa ng Jerusalem para mag-offer. Kailangan magpatay ka ng mga hayop. Pero ngayon, hindi na po. Sa halip, mag-offer na po tayo ng mga sacrifices of praise, sacrifices of thanksgiving, sacrifices of obedience and devotions natin sa Panginoon that is acceptable to God through our Lord Jesus Christ. Tinawag din po tayo, number 5, na Holy Nation. Kung mapapansin po ninyo mga kapatid, itong mga title na ito o description na ito na binanggit ni Peter, originally, it was for the Israelites. Yung pong mga binabanggit dito na holy priest, chosen race, royal priesthood, holy nation, originally, it was referred to the Jewish nation. Kaya sila yung tinawag na God's holy nations. Kasi nga po, sila po they were chosen and set apart by God. Kinonsecrate sila ng Diyos. Itong bansang ito, special talaga sa mata ng Panginoon. Pero, ngayong bagong tipan, hindi na po ito exclusive for the Jews. Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, tayo po'y itinuring na banal na bayan ng Diyos. A holy nation. Number 6, you are God's own possession. No? You are a people, God's own possession. Meaning to say, kung paano ang Israelites nung lumang tipan, sila yung God's chosen race, holy nation, God's own possession, tayo po bilang mga mananampalataya ay tinuturing na rin na God's own possession. Pag-aari na tayo ng ating Panginoon. The moment we pledge our allegiance to our Lord Jesus Christ, we became His
own possession. Okay? Kaya nga yung mga pangako ng Diyos ay maaari na po nating i-claim dahil nga tayo po ay kabilang na sa bayan ng Diyos and God's own possession. And last but not the least, verse 7, dito po yung ikapito. Mapapansin po natin dito sa verse 10. For you once were not a people. Ito raw yung kalagayan natin. For you were once not a people, but now you are the people of God. Hallelujah. No? You have not received mercy, but now you have received mercy. In other words, brothers and sisters, dahil sa mayamang habag ng Diyos sa atin, tinawag tayo na the people of God. Yun po yung bottom line, mga kapatid. So, maaaring i-claim na po natin. Una-una, you are the living stones in His spiritual temple. You are His holy priest. You are a chosen race. You are a royal priesthood. You are a holy nation. You are God's own possession. And you are the people of God. So makikita po natin, mga kapatid, no? Ito po mga titles na ito are all corporate. Collective nouns in a singular. We are many diverse people unified in one body. Ito po makikita natin. Itong mga title na ito ay patungkol po sa mga mananampalataya. At ano po yung layunin ng Diyos? Bakit niya tayo ibinukod? Bakit niya tayo tinawag na the people of God? Bakit niya tayo tinawag na God's own possession? Bakit niya tayo tinawag na holy nation? Bakit niya tayo tinawag na chosen race? Bakit niya tayo tinawag na holy priesthood? Bakit niya tayo tinawag na living stones? Ito lang po yung dahilan, mga kapatid. Sabi pa rin po rito sa verse 9, pansinin po ninyo. Sabi sa verse 9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession. Pansinin po ninyo yung sinabi ni Peter dito. So that, yun po yung purpose. So that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. In other words, we are to proclaim to others the goodness of God. Now, kaya tayo tinawag na living stones, holy priest, a chosen race, the royal priesthood, a chosen race, a holy nation, God's own possession, the people of God. Ang layunin ng Diyos, gamitin niya tayo to proclaim to others the goodness of God. The excellencies of Him. No? Or the goodness of God who has called you out of darkness into marvelous light. Hallelujah. Merong layunin si Lord. Kung bakit niya tayo ibinukod, kung bakit niya tayo tinuring na banal na bayan ng Diyos, God's own possession, God's people. Ang layunin niya, gamitin tayo ng Panginoon to proclaim to others the goodness of God. Kaya nga, sa gabing ito, ginagampanan natin itong
sinasabi dito sa verse 9, we are proclaiming to you the goodness of God, the excellencies of Him. Ipinagmamalaki natin yung dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lang po sa amin. Tayo po bilang mga mananampalataya, kayo po bilang isang mananampalataya, ay precious and special in the sight of God. May plano po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga sa gabing ito, mga kapatid, I raise a hallelujah to our God. I praise the Lord. Dahil, bagamat hindi tayo deserving, dahil lamang sa biyaya at habag ng Diyos, kaya tayo naging mananampalataya. Pero, biro mo, gagamitin tayo ng Panginoon to proclaim, no? To proclaim to others the goodness of God, the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Salamat sa Diyos, hinangon niya tayo sa kadiliman at inilipat niya tayo sa Kanyang kaluwalhatian. Naalala ko tuloy yung sinabi sa Colossians, chapter 1, verse 13. Balikan ko lang po yung text na yon. Dito sa Colossians 1:13. For He rescued us from the domain of darkness and transferred us into the kingdom of His beloved Son. Niligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat niya tayo sa kaharian ng Kanyang bugtong na anak. Bakit niya ginawa yun? Sa gayon, tayong mga dating nasa kadiliman ay patuloy tayong magpatotoo, patuloy tayong mangaral, patuloy nating ibahagi sa iba na ang Diyos nagliligtas ng tao. Ang Diyos nagbabago ng buhay ng tao. Ang Diyos, okay, gusto niya na mapabilang tayo sa kaharian ng Kanyang bugtong na anak. Si Lord nagpapatawad ng mga kasalanan. Si Lord kumikilo sa buhay ng mga taong may takot at sumusunod sa Kanya. Kaya nga sa gabing ito, mga kapatid, nag-uumapaw po yung aking kalooban. At sana po, ganun din po kayo. Dahil si Lord may magandang layunin sa buhay ng bawat. Hindi lang po ako bilang pastor ang dapat nangangaral o nagpapatotoo sa ibang tao tungkol sa kabutihan ng Diyos, kundi tayo pong lahat who have tasted the goodness of the Lord, who have tasted the kindness of the Lord, we ought to proclaim to others the goodness of God. How God is so kind. How God is so merciful to other people. Manalangin po tayo. Dakilang Ama na nasa langit, salamat po. Dahil meron kang magandang layunin sa buhay ng bawat isa. Meron kang magandang plano kung bakit mo kami tinawag na living stones in your spiritual temple. Lord, salamat po dahil naging bahagi kami ng iyong templo na kung saan ikaw ay nananahan. Hindi na sa templo na bato, kundi nananahan ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Kami na yung ginawa mong sanctuary. Ang iyong espiritu, ang iyong presensya ay nananahan na sa buhay ng mga mananampalataya. At dahil dito, Panginoon, tinawag mo kami na the Holy Priest. As Holy Priest, saserdote, na kung saan maaari na kaming maghandog sa iyo ng papuri. Maaari na kaming maghandog sa iyo ng pasasalamat. Maaari na kaming maghandog sa iyo ng mga sacrifices para sa ikaluluwalhati ng inyong banal na pangalan. Lord, we thank you, O God, because you have chosen us.
us. Tinawag mo kami na you are the chosen race. You are a royal priesthood. Hallelujah. And you are, or we are, a holy nation. And we are God's own possession, being the people of God. Panginoon, salamat po sa mga katotohanan ito. Na kami po ay precious in your sight. Hindi lamang yung mga Jewish Christian ang mahalaga. Even the Gentile Christian, kami po yun, ay mahalaga sa iyong paningin. Salamat po dahil gagamitin mo kami to proclaim to others the goodness of God, the excellencies of Him, who has called us out of darkness into His marvelous light. For you have rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Panginoon, ang mga katotohanan ito ay sapat na upang mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok namin sa buhay. Ito yung mga kaaliwan ng inyong salita. Ito yung the good news of our Lord Jesus Christ. The moment that we put our trust in our Lord Jesus Christ, meron kang magandang layunin sa buhay ng bawat isa. Kaya nga, ano man ang mangyari sa mundo, Panginoon, hindi kami matitinag, hindi kami mababahala dahil alam namin kung sino kami sa harapan mo, Panginoon. Kaya nga, Lord, sa gabing ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Dalangin ko po yung mga kababayan namin na takot ang umiiral sa kanila. Palitan mo ito ng assurance, O God, na nanggagaling sa iyong salita. Na sila ay mahalaga sa iyong paningin. They are all precious in your sight, O God. Meron kang magandang layunin sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung sila man po ay merong pangamba, pag-aalala, takot, Lord, palitan mo ito ng kaaliwan. Paalitan mo ito ng kalakasan. Bigyan mo po sila ng pag-asa ng gagaling sa inyong mga salita. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na napagbulay-bulayan namin sa gabi nito. Pinupuri ka namin. Niluluwalhati ka namin. Dinadakila ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, patuloy ka naming maipahayag sa buhay ng ibang mga tao. Panginoon, nagpapatotoo kami na Ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Ikaw ang Diyos na kumikilos sa mga taong nananampalataya sa iyo dahil nananahan ka sa mga taong kumikilala sa iyo. Nagmamanifest ang inyong presence sa mga taong kumikilala sa inyong kapangyarihan. Kaya nga, O Diyos, sa gabing ito, mataas ka, maluwalhati ka. Tunay po na Ikaw ang Diyos na tapat, na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Muli po nating awitin yung through it all at ipahayag natin yung katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Tunay po na ang Diyos hindi nagbabago. Through it all. Hallelujah. You are
you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, you are forever in my life. You are forever in my life. See me through the season. Cover me with your hand. Lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all. Hallelujah. Amen. Amen. Sige po, muli tayong dadako sa pag-celebrate natin ng banal na hapunan. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa gabing ito na kami po ay muling makikibahagi sa banal na hapunan. Salamat sa iyong pagliligtas sa amin. Salamat sa iyong habag sa amin. Salamat, Panginoon, dahil inialay mo ang iyong sariling buhay para sa aming katubusan at sa aming kaligtasan. Mga kapatid, kumain tayo ng tinapay na ng ating pagkilala sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon sa pag-aalay ng kanyang sariling katawan at buhay para sa atin. Amen. Panginoon, patuloy po namin kinikilala at pinasasalamatan ng iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Inialay mo ang sarili mong buhay, nagbuwis ka ng iyong sariling dugo para sa aming katubusan, para sa aming kaligtasan, para sa aming kagalingan. At ikaw ay nakipagtipan sa amin, pinagtibay ito ng iyong banal na dugo. Panginoon, muli kaming inom na may pasasalamat hanggang sa iyong muling pagbabalik. Uminom po tayo ng may pagpupuri at pagpapasalamat dahil sa ginawa ng Panginoon para sa ating lahat.
sumama sa atin ngayong gabi sa ating gawain. Meron po tayong mga newcomers, new viewers pala. Si Karen Licudo at si Rosalie Ancheta, Reyna Jane Centeno, at si Nanay Esther. Ngayon po kayong gabi dumalo. At binabati namin si Cyril Marie Castro and Hazel Castillo ng mga classmate ni Jester. Sana dumalo kayo muli sa kanilang Alab Youth pag Sunday. Thank you for joining us tonight, Miss Sister Melody Lanusa kasama ng kanyang pamilya, ng asawa at mga anak. Si Bads Israel, Sister Paz Daulayan, Lola Peting Del Rosario, Canito, Sir Shan and Jonaline, Brother Jerry Garcia and Ate Joanne, Carica Castillo, Sister Gemma Sumile, Sister Maridix Villaseñor, Sister Josepa Kulanay, Tito Ben and Tita Judy, Sister Ledesma Maranya, Ate Des del Rosario and Tisha Ople, Brother Jack Indipan at Sister Nelly, hello po. Canet Panganiban, Sister Cecilia Madronio, Rodora Grace Rimas, maraming salamat kasama ng kanyang pamilya, Kuya Bobby Gonzales and Ate Percy, Kuya Ray Gonzales, Kabet del Rosario, Sister Jing Papon, Ka-Emerciana Mateo, hello po kayo dyan sa Gunoy. Arlene Uson, hello Arlene. Sister Glenda Martin, Sister Des Banganan, Sister Erlinda Cruz, Annalyn, Sister Annalyn Flores, at Evelyn Gamboa and Kuya Obet. Ka-Edith Ligia dyan sa Gunoy, ingatan kayo ng Panginoon sa lahat ng masasama. At Gilbert Oiga, at Ate Yoli Oiga, Kaning Jimenez, Ledesma Maranya, Leonora Katunggal, sino pa po ang hindi natin? Maricel Cacabelos. I think this is your first time. Welcome. Rosemary Sherbo, hello, and Ate Gemma Sumile. Gian Carlos Sherbo, anak ni Rosemary. Sister Emma Gonzales at ang mga De La Cruz family, Sister Nerissa Aduca, Antoinette Oralio, Sharon, Pastor Gilbert, Glad, William, Gwen, Nanay Esther, and Tatay Cesar. Salamat po sa pagsama nyo ngayon. Benedict del Rosario, Sister Justa dyan, Emma Aguila, hello Sister Emma, Rosalie Ancheta, first time, welcome. Sister Yumi San, Hazel Castillo, Karen Luquido, Brother Rex Agusti, Sister Ellen Ong, Jubes Lopez, Lilian, Nanay Lilian Tolentino ng Bulacan, hello po, at kay Marlene. Ay, nasa Australia, hello. At kay Marlene Tolentino. Misty, Hello, Misty. John. Thank you for watching us tonight. Sister Wilma Tamiing, Wilmarlene, and Cyrene. Sino pa? Sayin Gano, Sayin, hello. Cyril Marie de Piesa Castro, Jennifer Camero, Ahmed Abdullah, Ate Che, Sister Susette and Painado, Michelle K, Johan and Mateo, Ma'am Abet, and Kuya Jojo. At sa lahat ng viewers po natin ng YouTube, magandang gabi po sa inyong lahat. Good night. God bless everyone. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. God bless po.